Poster ang inabot ng Phil ang big man ng Macau na si QMB kay Eji Edu. Dunk party nga sa game na ito sa Edu. Hype na hype ang mga fans sa Araneta sa ginawang run ng Gilas sa third quarter. What a comeback para sa ating national team. Biglang uminit ang 3-point shooting ni Justin Brownlee sa fourth quarter. So ito na nga ang inaabangang send-off game ng Gilas Pilipinas kalaban ng Macau Black Bears. Party nga ito ng paghahanda ng ating national team sa paparating na FIBA Asia Cup kung saan makakalaban nga natin ang national team ng New Zealand, Chinese Taipei at Iraq. Hindi nga makakapaglaro sa game na ito sina Calvin Oftana at Jumar Fajardo na merong iniindang injury na kanilang natamo sa katatapos lang na PBA Finals. Nasa venue din nga another big man ng Gilas na si Kai Soto na patuloy ang pag-recover sa kanyang ACL injury. First 2 points ng Gilas ay nakuha ni Dwight Ramos na nanggaling sa free throw line. Lakas din nga ng hiyawan ng mga babaeng fans sa loob ng arena tuwing makakahawak ng bola si Dwight, pero naging mainit nga ang simula offensively ng Black Bears na naging on point ang 3-point shooting sa early minutes. Umabot pa nga sa double digit ang kanilang lamang with under 8 minutes matapos ang naging 3-point shot ng Phil ang player ng Macau, ang 6'10" big man na si QMB. Naglaro lang nga ito ng isang season sa UAAP at kinonsider din nga siyang kunin ng Gilas, pero as of now nga ay hindi ito eligible para maglaro bilang local sa ating national team. Tumuloy-tuloy nga ang hot shooting sa labas ng Macau all throughout the quarter, kaya hindi din nga makahanap ng spark sa opensa ang Gilas dahil laging may counter ang Black Bears sa kanilang mga baskets. Tanging si Justin Brownlee lang nga at Kevin Kiambao ang bumubuhay sa opensa ng ating national team. Kumanangan ng 3-3 si KQ this quarter para ibaba sa 8 points ang lamang ng Macau after ng first frame, 33-25. Second quarter ay still unstoppable pa rin nga ang outside shooting ng Black Bears. Halos hindi nga magmintes sa labas itong kanilang number 4 player sa kanyang 5 of 5 shooting sa 3. Pansamantala naman ngang binuhay ni Eji Edu ang crowd sa Araneta sa kanyang 200 slam dunk, pero hindi nga yan makapagbigay ng spark sa kanilang opensa. Lumobo pa nga lalo ang lamang ng Black Bears sa halfway mark kung saan umabot na sa mahigit 20 points sa kanilang lamang sa Gilas. Tuwing magkakaroon nga ng small runs ang Gilas ay agad nagkakaroon ng counter ang Macau. Lamangan ng 17 points ang Black Bears going to the halftime break, 63-46. Karamihan nga sa mga players ng Macau ay foreign imports, kaya naman ganun na lang nga ang pagpapahirap nila sa ating national team. Third quarter ay eto na nga ang inihintay na run ng Gilas. Nagkaroon nga ng 6-2 nating start ang ating national team sa early minutes kung saan nagbigay nga ng spark offensively sa Gilas. Instant impact nga sa kanilang opensa ang kapapasok lang na si CJ Perez na nagkaroon ng 5 straight points, at ganun-ganun na lang nga ay baba na lang nga sa 4 na puntos ang hinahabol ng ating national team matapos ang naging handball play ni Eji Edu with under 6 minutes. Unti-unti na nga nagsiswing sa Gilas Pilipinas ang momentum. Poster pang inabot ni QMB kay Eji Edu. Hype na nga itong crowd sa Araneta. Grabe naman nga itong block shot ni Dwight Ramos kay QMB. Mas gumanda nga sa quarter na ito ang depensa ng Gilas Pilipinas para mag-force ng turnover sa mga players ng Macau. Pumabaon pa ng 3 si Scottie Thompson sa late seconds, kaya naman 2 puntos na lang nga ang lamang ng Macau after ng third frame, 81-79. Fourth quarter ay tuluyan na nga nakuha ng Gilas ang kalamangan matapos ang naging corner 3-point shot ni Justin Brownlee. Umiinit na nga ang 3-point shooting ni JB this quarter kung saan after nga niyan ay kumana pa ito ng 2 sunod na 3. Paunti-unti na nga lumalaki itong kalamangan ng Gilas Pilipinas sa halfway mark. Nagkaroon naman nga ng counter ng Macau Black Bears, pero hindi nga nila yan na-maintain kung saan patuloy ang pag-take over sa game na ito ni Brownlee. Hindi na din nga nagkaroon pa ng run ng Black Bears para makabalik sila sa game na ito, kaya sa uli nga ipanalo ang Gilas Pilipinas.